may CCTV camera pala. Nakita yung yung pangyayari. Hindi pala sa automatic washing machine nilagay yung bata. Doon pala sa yung luma na washing machine. Tapos pinuno daw ng tubig yun. Tapos pinaikot. And Hindi mo ba naisip na posibleng magpalito lalo ito sa investigasyon na ginagawa ng Kuwait at ng gobyerno natin? Like, may authority ka ba na sabihin yan, ikwento yan? Sino nagutos sa'yo ikwento yan? Amo mo? Dahil narinig mo? Yung mga ganyang kwento hindi dapat sinasabi. Hindi mo naisip na posibleng mapanood yan ng kamag-anak niya? Yung mga anak niya, 3 anak nun, alam mo ba yon? Yung nanay niya na nag-aalala ngayon sa anak niyang nakakulong ngayon sa Kuwait. Yung asawang hindi makapaniwala na nagawa ng asawa niya yon. O naging selfish ka? Investigador ka na ngayon? Reporter ka na ngayon? Like ang dami mong followings, no? Lahat na sasabihin mo, maririnig ng mga tao yan, mapapanood yan, kakalat yan. You have done the damage eh. Hindi mo naisip yun? Kinuwento mo sa ibang lahi na marunong magtagalog, nakakaintindi ng Tagalog. Kung paano at gaano kasama yung kabayan natin. Look, hindi ako kaaway mo. In fact, nagmamalasakit pa nga ako sa'yo kasi bilang tao, bilang kapwa OFW mo. Pero syempre ako ay nasasaktan lang din naman. Ang isang OFW, maraming followers ay kayang sabihin ito. Kami nga na alam namin kung sino yung kamag-anak, hindi kami nagsasalita. Dahil ayaw namin makasakit o masaktan ang damdamin ng kamag-anak. Ikaw pa. Sipin mo, no? May anak ka rin, babae ka, may anak ka. May nanay ka pa siguro. Paano kung ikaw yung nandun tapos gawin namin yung ginawa mo? Bakit hindi na lang natin itikom yung bibig natin? Hayaan natin yung investigasyon umusad. Ipagdasal na sana mali ka. Na sana mali tayo. Na sana hindi ginawa talaga ng OFW yun. Pero hindi. Pinangalandakan mo pa kung paano niya ginawa yun. Base lamang sa istorya ng amo mo. Sa pagkakataong ito, X ka. Magalit ka na sa akin, wala akong paalam doon.